Okay, magandang hapon po mga kapatid at magandang hapon din po sa ating mga kapatiran na nasa kanila pong mga tahanan at sa mga kaibigan po natin na sumusubaybay sa hapon pong ito para po sa ating pong pananambahan. So tayo tayong lahat at tayo po ay magsisimula na sa ating afternoon worship at tayo muna po ay mag-aawitan. Our first song is The Light of the World is Jesus. Okay, awitin po natin. Ready, sing. The whole world was lost in the darkness of sin. The light of the world is Jesus. Like sunshine at noonday, His glory shone in. The light of the world is Jesus. Come to the light, is shining for thee. Sweetly the light has shone upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. No darkness have we who in Jesus abide. The light of the world is Jesus. We walk in the light when we follow our guide. The light of the world is Jesus. Come to the light, is shining for thee. Sweetly the light is dawn upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. Ye dwellers in darkness with sin-blinded eyes, the light of the world is Jesus. Go wash at His binding and light will arise. The light of the world is Jesus. Come to the light, is shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. Last stanza. No need of the sun in heaven, we're told. The light of the world is Jesus. The Lamb in the light in the city of gold. The light of the world is Jesus. Come to the light, is shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. Amen. Manalangin po tayo. Aming Diyos na nasa langit, maraming salamat po muli, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw pong ito. Salamat po, Panginoon, na kami po muli ay makakapakinig ng iyong salita. Salamat po sa napakalaking pribilehiyo at oportunidad na binigay niyo sa amin. Patawad po sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming po mga pagkakasala sa iyo. Bigay niyo po nawa kami, Panginoon, ng malinis na puso at dalisay na puso sa pagkakataon pong ito. At nawa po, Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa sa aming pong pananambahan ng iyong banal na spirito, lalong-lalo na po, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita na ihahatid po sa amin ng aming pastor sa hapon pong ito. Ingatan niyo rin po yung iba po namin mga kapatiran na patungo po dito upang makasama namin para sambahin po kayo. Nawa po, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan lamang po ang mabigyan namin ng parangal sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo at muli tayong aawit.
Our next song is Savior Like a Shepherd Lead Us. Savior like a shepherd lead us. Ulitin po natin. Ready, sing. Savior like a shepherd lead us, much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, thou hast bought us, thy we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thy we are. We are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, hear, oh hear us when we pray. Blessed Jesus, hear, oh hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and part to free. Blessed Jesus, early let us turn to thee. Blessed Jesus, early let us turn to thee. Last stanza. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Amen. Tawagin ko po ang ating pastor para sa ilang mga announcements. Sige po, magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat. Muli po nagkita-kita tayo ngayong hapon at ganoon din sa ating mga kapatiran sa kanilang mga tahanan. Binabati ko po kayo ng magandang hapon. Again, ay sa marami sa atin sigurong hindi nakapanood kaninang umaga, pero ngayon lamang tumuon sa atin, ay pinagpapasalamat ko ang malaking pagtulong na ginawa ng ating church sa pakikiramay sa mga kaanak ni Kuya Rene at Nanay Karing. So, ganito po yan. Salamat sa inyong pagmamalasakit, pagsama sa burol, ganun din po sa pagbigay ng anumang pangangailangan na kinailangan nung panahon na kung saan biglaang namatay si Kuya Rene. Of course, nauna si Nanay Karing. So, thank you church sa bagay na yan at sa inyong mga pagtulong pang pinansyal, no, na ipinaabot at nakarating naman po sa kanila. So, patuloy pa rin po natin panalangin si Sister Ailey na siyang pinsang buo, na siyang umaasikaso ngayon sa mga dapat makuwang benepisyo, no, sa pagkamatay ni Kuya Rene at ni Nanay Karing. And it is my prayer that bigyan sila ng wisdom ng Diyos para maasikaso ito at somehow yung nalalabing pera ay mapambayad sa anumang tinatawag nating mga expenses na siyang naging dahilan na kinailangan nila ng pera nung panahon, no, ng kamatayan ni Kuya Rene at ni Nanay Karing. Okay. Lord willing, sa first week ng October, magsisimula na po tayo ng ating face-to-face Wednesday night prayer meeting. Kaya hinihimo ko kayo na makadalo kayo ng Wednesday night prayer meeting natin.
starting Lord willing first week ng October. Ganun din po, no? Tuloy-tuloy na itong ating pananambahan ng Sunday morning, 2, at saka Sunday afternoon, hapon, 1. So, regular po yan hanggang sa matapos po ang taon, hanggat hindi umiigi ng higit na mas maigi, no? Ika nga na makakabalik tayo sa Sunday schools natin at alam mo na, yung mas maninipis na yung ating distancing, hindi na ganun kalalayo. Kaya I hope and pray that baka panumbalik uli sa ganun. Pero sa ngayon, ay 3 serbisyo pa rin po. First, second, at saka yung panghapon na serbisyo. Okay? So yun lamang pong announcement natin mga kapatid. At umaasa ako na tumuon po yung iba nating mga kapatiran na hindi pa nakakapunta sa church sa ating pong lingguhan na paglilingkod dito sa church. Okay. So with that, hihilingin ko po si Brother Mark upang magpaawit ng awit pagbati. So, tumayo tayong lahat. Meron ba may birthday? Wala naman. Okay, kanina umaga kasi meron may birthday, no? So, tumayo tayo, umawit tayo ng awit pagbati. Okay. Awitin po natin yung Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Philippians chapter 4, verse 4. Ready, sing! Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again, I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again, I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Manatili po tayong nakatayo at tawagin ko si kapatid na Pablo para tayo ay pangunahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Thank you, Brother Mark. Si Marco. Dito po tayo sa aklat po ng Juan at Kabanata 11. At medyo mahaba po yung babasahin natin sapagkat babasahin po natin yung una hanggang 44 po na talata. Maganda po siguro basahin po natin ito ng tigdadalawa at salitan po tayo doon. No? Ako sa verses 1 and 2 and then 3 and 4 and so on po. Tigdadalawa po. At ganito po ang sabi sa aklat po ng Juan, Kabanata 11, 1 at 2. Noon ay mayroong isang tao na may sakit, si Lazaro na taga Betania, ang nayon ni na Maria at Marta, na kanyang mga kapatid. Si Maria ang siyang nagbuhos sa Panginoon ng pabango at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang buhok. Ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya'y nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Verse 9, sumagot si Jesus, hindi ba ang maghapon ay may 12 oras at lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Bakit hindi Verse 10, ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Subalit ang sinasabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit inaakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog.
Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. At ikinagagalak ko alang-alang sa inyo na ako'y wala roon upang kayo sumampalataya, gayon may tayo na sa kanya. Si Tomas na tinatawag na Kambal ay nagsabi sa mga kapwa ni Malagan, pumunta rin tayo upang mamatay na kasama. Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Ang Betanya ay malapit sa Jerusalem na may layong 3 kilometro. At maraming mga Hudyo ang pumunta kina Marta at Maria upang sila'y alipin dahil sa kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na si Jesus ay dumarating, siya ay pumunta, sinalubong siya, samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinabi ni Marta sa kanya, alam kong muli siyang mabubuhay sa muling pagkabuhay sa ulit araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Paniniwalaan mo ba ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. Nang masabi na niya ito, ay umalis siya at tinawag ang kapatid niya si Maria. At palihim na sinabi, ang guro ay narito at tinatawag ka. Nang marinig niya ito, dali-dali siyang tumayo at pumunta sa kanya. Hindi pa noon dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroon pa sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nakita ng mga Hudyo na kanyang mga kasama sa bahay at umaaling sa kanya na si Maria ay dali-dali tumigil at lumabas. Sila ay sumalubong sa kanya sa pag-aakalang pupunta siya sa libingan upang doon umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod ito sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Kaya't nang makita ni Jesus na siya'y umiiyak, pati na ang mga Hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabag sa espiritu at nabahala. At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Subalit ang ilan sa kanila ay nagsabi, Hindi ba siya na nagbukas ng mga mata ng bulag, ay napigilan sana niya ang taong ito na mamatay. Si Jesus na lubang nabagabag na muli ay pumunta sa libingan, iyon ay isang yungib at mayroon isang batong nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siya patay. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi sa inyo, kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato, tumingin si Jesus sa itaas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. At alam kong ako'y lagi mong pinakikinggan, ngunit ito'y sinabi ko, alang-alang sa maraming taong nasa palibot, upang sila'y sumampalataya na ako ay sinugo mo. Nang masabi niya ang mga ito, sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Ang taong namatay ay lumabas ng kamay at ng mga paa, ay natatalian ng mga telang panibig, at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya ay yung nakalagay at ayaw makakas. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang pasalita. Sige po, manalangin muna tayo mga minamahal. Let's pray. Mahabaging naming Diyos Ama na nasa langit, Ikaw na buhay na Diyos, Ikaw na aming amang pinaglilingkuran. Salamat sa pribileyo na muli mong tinipon ang iyong mga anak sa dakong ito, na kung saan kami nagkasama-sama muli para sumamba. Ganon din, Panginoon, salamat sa mga kapatid
na maaari sa mga oras nito nasa kanilang mga tahanan at pinapanood, Panginoon, ng live streaming ng pagtitipong ito. At ang dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang mawalhati sa gawain na meron kami sa oras nito. Kasama sa panalangin ito, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa pamilya ni Kuya Noy Gregorio at ibangon mo sila sa banig ng karamdaman, ilabas mo sila sa ospital, sa pagamutan, na magaling na, Panginoon. Naway loobin mo ito sangayon sa iyong kalooban. At ganoon din, Panginoon, ang pamilya ni Joseph at ni Mildred ay patuloy mong pagalingin sa kanilang habang sila kino-quarantine. Ama, may mga kapatiran kami na sa mga oras nito nagtataglay ng sipon, ubo, pagkahilo, at dalangin ko rin po, Panginoon, malapatan sila ng tamang lunas, pagkalooban mo sila ng karunungan, para higit kaagad manumbalik ang kalakasan at galing sa kanilang katawan. Ganoon din, Panginoon, dalangin ko ang spiritual naming mga kalagayan, ang aming kalaguan, ang aming pagiging malapit sa iyo at ang wisdom na kailangan namin sa aming buhay bilang isang mananampalataya para makalakad kaming kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat sa pagkakataong itong pinagkaloob mo sa amin na pananambahan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mapo po tayong lahat, mga minamahal. Salamat sa pagkakataon na tayo muli nagkasama-sama at actually isang napakahabang linggo ang nangyaring ito sa atin dahil nga sa pagkawala ng isang kapatid natin sa pananampalataya. Teka lang po, no? Sa hapong po ito, ang mensaheng iahamon ko sa inyo ay pinamagatang kalulatian ng Diyos sa kamatayan at pagkabuhay. At pupunta muna po ako ron, wala pa ako ron eh. Okay. Ang binasa po natin kanina isang mahabang basahin at alam natin marami tayo pamilyar na sa istoryang ito, no? Yung kamatayan ni Lazaro. May mga bagay na patungkol sa kamatayan akong nais sabihin sa inyo na makikita natin doon sa mga talatang binasa natin bagamat napakahaba. Hindi ko po isa-isang verse expose to kundi yung makikita nating kabuuan nung istoryang ating binasa sa kamatayan ni Lazaro. Ang una pong punto na nais kong makita ninyo sa kalulatian ng Diyos sa kamatayan at pagkabuhay na muli. Unang-una, ang kamatayan ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos kung ito'y makapaghahatid ng kalulatian sa Kanya. Nais ko po makita ninyo, no? Sa talatang binasa natin may ganito. Mayroong isang lalaking may sakit na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay taga Bethania na nayon nila Maria at ng kanyang kapatid na si Martha. Si Maria ang siyang nagpahid ng pabangon langis sa Panginoon. Pinunasan niya ang kanyang buhok, ang mga paa ng Panginoon. Siya ay kapatid ni Lazaro na may sakit. At ang mga kapatid na babae ni Lazaro ay nagsugo upang sabihin kay Jesus, Panginoon, narito si Lazaro na iyong minamahal ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, ang karamdamang ito'y hindi para sa layunin sa kamatayan, kundi para sa kalulatian ng Diyos. Alam natin na matay, no? But the goal of what happened to Lazarus is for God's glory. Sa gayon, ang anak ng Diyos ay maluwalhati sa pamagitan nito. Verse 5, si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro ay iniibig nga ni Jesus. Nang marinig niya na may sakit si Lazaro, ay nanatili siya ng 2 araw sa pook na kanyang kinaroroonan. So nakita po natin yan, no? Nais ko makita niyo yung notes na binanggit ko rito, no? Sa pagdanas natin ng kalungkutan at pagtangis, dulot ng pagkamatay ng mahal sa buhay, di nangangahulugan ito na di tayo mahal ng Diyos. Kung sa pamagitan nito, mahayag ang kalulatian niya sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Hinayaan ng Diyos na mamatay si Lazaro. Hinayaan ng Diyos, no, na dumaan sa kalungkutan, paghihinagpis,
at maaring pagtatanong, no? Yung magkakapatid na si Maria at si Martha, at kung inyong makikita dun sa istoryang pinag-aralan o binasa kanina, no? Anong sinabi ni Martha nung nakita niya si Jesus? Panginoon, kung narito ka lang, sana hindi namatay ang aking kapatid. Nung makausap ni Maria si Jesus, ganun din ang kanyang sinabi, Panginoon, kung narito ka lamang, sana hindi namatay ang aking kapatid. Bakit? Kasi ang alam nila, mahal sila ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Alam nila, kung mahal kami ng aming Panginoong Hesukristo, mahal ako, mahal si Martha at mahal si Maria, abay hindi kami hahayaan magdalamhati. Hindi kami hahayaan na makita namin naghihirap ang aming kalooban dahil may sakit ang aming mahal sa buhay. Mga minamahal, minsan ganun kasi ang kaisipan ng tao eh. Akala natin minsan na kapag merong kahirapan o sakit na dumadating sa buhay natin or maging kamatayan, pinapalo ako ng Diyos. Sinasaktan ako ng Diyos. Pero hindi yan ang makikita natin sa istoryang ito. Ang makikita natin, pinadaan ng Diyos sa kalungkutan, sa pagtatangis, sa pagtatanong. Itong magkapatid na to, maging mga kamag-anak marahil nila nung kapanahonan na yon. Pero hindi nangangahulugan to. Hindi sila mahal ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag niyong isipin mga kapatid, kapag ako mahal ng Diyos, lagi akong healthy. Kapag ako mahal ng Diyos, laging puno ang bulsa ko. Kapag ako mahal ng Diyos, hindi ako tatabla ng sakit. Hindi po yan totoo sa Biblia. Totoo yan sa pananaw ng sanlibutan ito na tinatawag nating health and wealth gospel. Pero sa Biblia, makikita mo, kung ang pagkakasakit mo, kung ang kamatayan ng mahal mo sa buhay, kung ang pagtangis mo ay kalooban ng Diyos, at ito'y pagpapakita ng pag-ibig niya sa iyo, ito'y makapagbibigay ng kalulatian sa Diyos. Yun ang makikita natin sa talatang nabanggit dito, no, na sinabi, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, ang karamdamang ito'y hindi para sa layunin sa kamatayan, kundi para sa kalulatian ng Diyos. Sa gayon, ang anak ng Diyos ay mawalhati sa pamagitan ito. So higit palang mawawalhati, at yun ang gustong ipahayag ng ating Panginoong Hesukristo kay Maria at kay Martha, bagamat dumaan sila sa kalungkutan, yung kalulatian ng ating Panginoong Diyos. Tandaan nyo, sakop ng pag-ibig ng Diyos sa atin yung pagdaan natin minsan sa karamdaman. Sakop ng pag-ibig ng Diyos sa atin, minsan yung magkakaroon ka ng kalungkutan, ibayo ng dala ng pagpanaw ng isa sa mahal mo sa buhay. Sakop ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na sabihin natin, maaari baka may mga pagtatanong na hindi natin maintindihan, pero in the long run, maunawaan natin sapagkat may purpose pala ang Diyos kung bakit nangyayari yung ganung bagay. Pangalawang bagay na nais ko pong makita ninyo sa mga talatang ito. Pero bago yan, nais ko po munang magpakita ng additional text sa inyo bilang katibayan na ang kamatayan ng isang mananampalataya, of course, some of our death, okay, will bring glory to God. Sabi nga rito kay 1:21-18 hanggang 19, ito yung huling pag-uusap ng ating Panginoong Hesukristo at ni Pedro, kung inyong matatandaan. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, kausap ni Jesus Christ, si Pedro, noong ikaw ay bata pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili. Lumalakad ka kung saan mo ibig. Kapag matanda ka na, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka sa hindi mo ibig. Anong pagkaunawa rito ni Pedro? Sinabi niya ito upang ipahayag kung paano siya mamamatay at mawawalhati niya ang Diyos. Pagkasabi niya nito, sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. So, as far as Jesus Christ is concerned, ipinagpaalam niya na kay Apostol Pedro, yung kamatayan na mangyayari sa kanya at yung kamatayan na mangyayari sa kanya, makapaghahati dito ng kalulatian sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, si Apostol Pedro tatanda sang-ayon dito sa Biblia. Kaya nga nung si Apostol Pedro nakulong rin sa Gawa Kapitulo 12, alam niyo ba yung nangyari kay Pedro yung nakulong sa Gawa?
Hindi siya napatay doon eh. Tutulog-tulog pa nga eh. Kinakailangan gisingin pa siya ng Isipin mo, kinabukasan, papatayin ka na. Tapos si Pedro tutulog, kinakailangan pang gisingin ng anghel para magising. Dahil itataka siya na ng anghel. Bakit? Why he did not die? Pero si James, hinayaan niyang mamatay. Sa chapter 12, pero si Peter, hindi niya hinayaang mamatay. Kasi makikita natin dito eh. Sa John 21 verse 19, na kung saan, alam niya, natatanda siya, sinabi siya ng ating Panginoong Jesucristo, pero alam niya, mamamatay siya. At ang kamatayang mangyayari sa kanya ay kamatayan ng isang martir. Ikalawang Pedro, sa sulat naman ni Apostol Pedro, tignan natin. 2 Peter 1:14, sabi niya rito, yamang alam ko, hindi na magtatagal, at lilisanin ko na ang aking tirahan ayon sa ipinakita sa akin ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin mo, kung makakapili ka nga lang ng kamatayan eh, no? Mas gugustuhin mong mamatay na natutulog na lang. Katulad nung nangyari kay Kuya rin eh. Namatay siya na natutulog. Hindi na siya nagising. Okay? At ang makikita natin mga kapatid, may kamatayan na kung saan makapagbibigay ng kalulatian sa Diyos. Sang-ayon sa kasaysayan ng church history, alam niyo ba, si Pedro pinatay na nakapako. Pero yung pagkapako sa kanya, nag-request siya kung pwede wag katulad nung kay Jesus Christ. In-request niya kung pwede siyang ipako ng patiwarik. Abang hirap nun. Sipin mo, ipinako ka ng patiwarik. At sa ganung paraan siya namatay. Well, si Apostol Pablo naman sa Pilipos 1:20, sabi niya, ito'y ayon sa aking mataimtim na pag-asam at pag-asa, na sa anumang bagay ay hindi ako mapapahiya. Sa halip sa pagtaglay ko ng buong katapangan, na gaya rin ng dati ay dakilaan si Kristo sa aking katawan, maging sa buhay o sa kamatayan. Nadakila ba ang Diyos sa kamatayan ni Apostol Pablo? Well, of course, si Apostol Pablo namatay din ng martir, katulad ni Apostol Pedro, siya ay pinugutan ng uro ng kapanahunan ni Nero. Ganon din si Apostol Pedro. It was during the time of Nero when he died. So, makikita natin yung kalagayan na nangyari dito, no? Na may uri ng kamatayan at may kamatayan sa buhay natin at naway mangyari ito na makapagbibigay ng kalulatian sa ating Diyos. Pangalawang bagay na nais kong makita ninyo sa ating binasa, bagamat napakahaba. Ang kamatayan ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos upang higit niyang maipakilala ang kanyang sarili. Maipakilala ang sarili niya. Higit niyang maipakilala ang sarili niya. Sa istoryan pinag-aralan natin, naipakilala ba ni Jesus Christ yung sarili niya kay Martha? Kung sino ba siya? Sa istoryang binasa natin, may natutunan ba tayo ng husto sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos tao? Meron. Basahin po natin. Pagdating nga ni Jesus, nalaman niyang si Lazaro ay 4 na araw nang nasa libingan. Ang Bethania ay malapit sa Jerusalem na may humigit kumulang 3 kilometro ang layo. Marami sa mga Hudyo ang pumunta sa mga kababaihan na nakapalibot kina Martha at Maria upang aliwin sila tungkol sa kanilang kapatid. Pagkarinig ni Martha na si Jesus ay dumarating, sinalubong niya siya. Si Maria ay nakaupo sa loob ng bahay. Sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung naririto ka sana, hindi namatay ang aking kapatid. Alam ko na kahit ngayon, ano man ang hingin mo sa Diyos, ito'y ibibigay sa iyo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang iyong kapatid ay muling babangon. Verse 24, sinabi ni Martha sa kanya, alam ko na siya'y muling babangon sa pagkabuhay na muli sa huling araw. Mga minamahal, ang mga Hudyo, may paniniwala sila patungkol sa pagkabuhay na muli. Noon pa man sa Lumang Tipan. They believe on the resurrection. Actually, si Daniel nga eh. No. It's not Daniel. It is Job, no? Sa kanyang ulat, no? Though my worm diet, no? Sabi niya, yung katawang lupa ko'y kainin na ng uod. Pero makikita ko ang Diyos sa kanyang laman. Well, it spoke of resurrection of the Lord. Okay? At yung muli niyang pagkabuhay na muli sa mga patay, yung pagbabagong anyo ng kanyang katawan. Well, dito si Martha rather, alam niya
na sa huling araw, mangyayari yung pagkabuhay na muli. Pero listen sa verse 25. There is something that Martha do not know that is revealed to them by our Lord Jesus Christ. Ito yung makikita natin dito, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Yung kamatayan ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos upang higit na makilala o maipakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Dito sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, siya'y mabubuhay. At ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Itong dalawang talatang ito, verse 25 and verse 26, makikita natin dito, ang kanyang object lesson dito, si Lazarus at saka si Martha. Okay? Si Lazarus at saka si Martha. At sinabi niya rito, ako ang pagkabuhay na muli. I am the resurrection. Kung iniisip mo, Martha, na mangyayari pa yung pagkabuhay na muli, ako mismo, ako ang pagkabuhay na muli. May kapangyarihan akong bumuhay ng tao. May kapangyarihan akong magbigay ng pagkabuhay na muli sa tao at ang buhay. Jesus Christ is the source of life, not only the physical life that we have, but also the spiritual life that we have, but also our Lord Jesus Christ is the source of our resurrection life. Ito ang hindi naintindihan ni Martha noon na inireveal ni Jesus Christ sa kanya. At ang kanyang ginawang object lesson dito, alam niyo kung sino? Si Lazarus at si Martha. Sinabi niya rito, no? Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay. Sino ba yung namatay nun? Si Lazaro. Mabubuhay siya. Siya'y mabubuhay. At ang bawat isang nabubuhay, sino ba yung nabubuhay na kausap niya? Si Martha. At sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? At tinutukoy niya rito, no? Kung ikaw na isang tao na sumampalataya sa kanya, bagamat namatay ka sa pisikal, mabubuhay ka sa pagkabuhay na muli. O kung ikaw ay nabubuhay ka na ngayon sa pisikal at sumasampalataya ka kay Jesucristo, kailanman hindi ka na makakaranas ng kamatayang espiritual. At ito tinutukoy niya kay Martha. Sinasampalatayanan mo ba to? Isang tanong na tanong din natin sa mga tao. Naniniwala ba tayo na si Kristo ang buhay at makapagbibigay ng pagkabuhay na muli at gayon din ang buhay na walang hanggan? Well, nagpapasalamat tayo. Si Kuya Rene, nakakilala sa Panginoon noong 1983. At ginamit ng Diyos si Pastor Dante. Okay? Mga taga-Kalumpang yan, kasama si Pastor Carmelo, na nakakilala sa Panginoon, kasama si Brother Boy Marcelo, na nakakilala sa Panginoon, at yung iba pang mga taga-Kalumpang, including Nanay Karing, na nakakilala sa Panginoon. Okay? At makikita natin, ever since, for almost 38 years, kagaya ng mga patotoo ng ibang mga kaibigan ni Kuya Rene, talagang nagsikap si Rene na mabuhay para sa Panginoon. Well, of course, lahat tayo may kanya-kanyang issue sa buhay, may mga kalungkutan na dumadaan. Sa perspektibo ng isang tao, maaari nangyari kay Kuya Rene, nilamon ng kalungkutan. Pero sa perspektibo ng Diyos, kung kalooban ng Diyos na si Kuya Rene sumunod sa kanyang ina, nangyari ang kalooban ng Diyos sa kanyang kalulatian. Tuloy po tayo. Sinabi niya, opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na darating sa sanlibutan. Ano nangyari dito? Sa kamatayan ni Lazaro, no, na nangyari, may mga katotohanang naunawaan si Martha, patungkol kay Jesus Christ. At ang katotohanan ito, katulad ng pagpapakilala ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili. Alam niyo, ganyan din sa buhay natin kapag dumaraan tayo sa kalungkutan ng buhay. Pag dumadaan tayo sa hirap ng buhay, there are things in our life, no, na naintindihan natin sa Panginoon. Katulad ng yung mga katanungan na nasasagot na may purpose ang Diyos kung bakit nangyayari itong bagay nito sa buhay natin, na ang Diyos sa gitna ng ating kalungkutan at paghinagpis, makikita mo yung kanyang espiritu ng Diyos na siyang umaaliw sa atin. At dahil dito, nakapagbibigay ito ng tulong sa akin para
ma-recognize ko na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Bagkus sa kahirapan ng kanilang pinagdaraan ng kalungkutan, umaalalay siya at tumutulong siya sa kanyang mga anak. Tuloy po tayo. Verse 28-29. Nang masabi niya ang mga bagay nito, siya ay lumakad at tinawag ng palihim ang kanyang kapatid na si Maria. Sinabi niya sa kanya, Guro, ang guro ay dumating. Ipinatatawag ka. Pagkarinig niya nito, agad siyang tumindig at pumunta sa kanya. Si Jesus ay hindi pa nakakarating sa nayon ng mga sandaling iyon. Siya ay nasa dako pa lang na kung saan ay sinalubong niya. Sinalubong siya ni Marta. Ang mga Hudyo ay na umaaliw kay Maria sa bahay ay sumunod sa kanya. Ito ay nang makita nga nila si Maria na dali-daling tumindig at lumabas. Kanilang sinabi, siya ay pupunta upang doon tumangis. Dumating si Maria sa kinaroroonan ni Jesus nang makita niya si Jesus. Nagpatira pa siya sa paanan nito. Sinabi niya, Panginoon, kung narito ka, sana ay hindi namatay ang aking kapatid. Pansinin niyo yung ano nila, no? Yung statement nila. Okay? It seems they are questioning our Lord Jesus Christ. Bakit ka, Panginoon, huling dumating? Hindi sana namatay ang aking kapatid. Dahil hindi nila alam yung purpose ng ating Panginoon kung bakit siya nagpahuli. Nakita ni Jesus na siya at ang mga Hudyong sumama sa kanya ay tumatangis. Siya ay namighati sa espiritu at naguluhan. Sinabi niya, nasaan ninyo siya iniligay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika kayo at tignan ninyo. Si Jesus ay tumangis. Sinabi ng mga Hudyo, tignan ninyo kung gaano niya siya kamahal. Sinabi ng ilan sa kanya, ang taong ito na nagmulat ng mga mata ng bulag, wala ba siyang magagawa upang hindi mamatay ang taong ito? Si Jesus ay muling namighati ang kalooban at pumunta sa libingan. Ang libingan ay isang yunig na natatakpan ng bato. Well, sa mga binasa natin, anong masasabi natin? Makikita natin yung magiging tao ng ating Panginoon Kristo. Bagamat Jesus Christ is a God-man, makikita mo yung strong emotions, no? Na merong pagtangis ang ating Panginoong Kristo at makikita mo yung pagkagulo ng kanyang, yung namimighating kalooban. Ito ba'y karanasan natin bilang mga tao? Yes. Ito ba'y naranasan ng Diyos tao? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo? Yes. Mga katotohanan na dapat nating malaman patungkol sa pagiging tao ng ating Panginoong Kristo. Nakaka-relate siya sa atin kapag may kalungkutan tayo kasi siya nagmamahal din. Kasi siya nakakakita rin ng kalungkutan at siya mismo nakakaranas ng kalungkutan. Hindi siya bato. Mga minamahal, kung tayo dadanas ng kalungkutan at pagluha at pagtangis dahil namatay ang isang mahal natin, abay, pwede natin ipakita yun at hindi kahiya-hiya yun. Minsan nga tayong mga lalaki, para bang ang kinalakihan nating kaisipan kapag lalaki ka, macho ka, hindi umiiyak ang lalaki. Well, kalokohan po yun. Si Haring David, macho ang daming pinatay Pero pag binasa mo yung Book of Psalm ang daming pag-iyak doon na makikita natin si Haring David May mga pagdalamhati at kalungkutan, no? Nung namatay yung hari na kung saan maraming pagbabanta ang ginawa sa kanyang buhay. Talagang bumuhos ang luha niya sapagkat hindi lamang yung hari ang namatay pati yung anak ng hari na kaibigan niya na nagpoprotekta sa kanya. Okay? Mga kapatid, ang kalungkutan ay bahagi ng ating buhay. Mapalalaki ka, mapababae ka. Maging ang ating Panginoon na Diyos tao. Nakaranas ng kalungkutan, nakaranas ng pagtangis, nakaranas ng pamimighati ng kalooban. Kapag nakakakita siya at nasa paligid niya ang mga taong nakakaranas ng kalungkutan. And I tell you, kung kalungkutan at kalungkutan rin lang, lahat tayo experience natin yan sa ating buhay. Yung mamatayan ka nga lang ng hayop na inaalagaan mo at nakita mo kung paano namatay, talagang naiiyak ka, how much more yung tao na nakikita mo araw-araw, kausap mo, katawaran mo, kasayahan mo, kasama mo sa plano. Okay? Pare-pareho kayo lumago sa pananampalataya, nakibahagi sa buhay mo, sa hirap at ginhawa, nakitindig sa katotohanan. Pag namatay yun at talagang masakit sa kalooban. Minsan nadudurog.
At minsan iniisip mo, nakapag-ministeryo ba ako sa Kanya? Pero alam natin, may mga bagay na wala tayong kontrol sa buhay ng tao. Diyos ang nakakaalam. Tuloy po tayo. Ikatlong bagay na nais kong makita ninyo. Ang kamatayan ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos upang maiparanas niya ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. Well, dito makikita natin, kinakailangan mamatay si Lazaro. Pero naranasan ba ni Lazaro yung pagkabuhay? Yes. Kaya lang yung naranasan ni Lazaro, hindi to resurrection life, kundi restoration to life. Kasi yung resurrection na mangyayari, na ibibigay niya sa mga tunay na mananampalataya, ito yung nakaranas ka ng kamatayan at bibigyan kanya umuli ng panibagong katawan. Actually, mangyayari yan sa ating balang araw eh. Si Lazaro, he was restored to life, pero namatay din si Lazaro uli sa physical. Pero isang araw, bubuhayin siya uli at bibigyan ng panibagong katawan. Katulad ng gagawin ng ating Panginoong Jesucristo, balang araw sa ating lahat. Kung tayo makakaranas ng kamatayan or biyaya ng Diyos, hindi niya na tayo pararanasin ng kamatayan sapagkat buhay pa tayo, dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Bibigyan niya na tayo ng panibagong katawan. Ito ang sabi sa Biblia, no? Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid nang namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa oras na ito mabaho na siya, sapagkat 4 na araw na siyang patay. Anong makikita natin dito? Kung 4 na araw na siyang patay, 2 araw lang si Jesus Christ nag-delay, ibig sabihin, papunta pa lang yung sugo nila upang ipaalam na namatay si Lazaro, namatay na si Lazaro. Bakit? Kasi 2 days lang yung naging delayed ng ating Panginoong Jesucristo eh. Pero si Lazaro, 4 na araw na palang patay. And then tuloy po tayo. Verse 40. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos? Inalis nga nila ang bato sa dakong pinaglalagyan nila ng patay. Tumingala si Jesus at nagsabi, Ama, pinasasalamatan kita na ako'y dininig mo. It is a public prayer. Okay? It is a kind of prayer na nakikita ng tao na ginagawa ni Kristo at naandun siya sa lugar na kung saan doon ang libingan. Alam ko na ako'y lagi mong dinirinig. Sinasabi ko ito alang-alang sa mga taong nakatayo sa paligid. Ito'y upang siya'y sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Nang masabi niya ito, sumigaw siya ng may malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Sa ngayon sa Biblia, lumabas ang patay, ang kanyang mga kamay ay mga paa ay natatalian ng telang panlibing. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang panyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at pabayaan siyang yumaon. Mga minamahal, nasaksihan ng mga tao ng kapanahunan na yun. Yung tinatawag nating restoration to life, na masasabi natin ng mga oras na yun, kung mabaho na si Lazaro at in operation na yung mga uod upang sirain na ang kanyang katawan, ito'y pinahinto ng ating Panginoong Jesucristo. At siya'y binuhay muli. At ito'y mahimalang gawa. At ang layo nito upang yung mga taong nasa paligid niya, no, ay sumampalataya sa kanya na siya'y sinugo ng Ama, na siyang tunay na Mesaya. Makikita natin mga kapatid, yun ang nais kong ipaabot sa inyo bilang isang katotohanan na ang kamatayan ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos upang maiparanas niya sa atin balang araw ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Napakasarap maranasan ito. Ngunit kung ang Espiritu, Roma 8:11, na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, siya na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay din ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nananahanan sa inyo. Sipin mo yung makapangyarihang Espiritu ng Diyos na ginamit ng Ama upang ibangon
sa kamatayan ang katawan ng ating Panginoong Kristo at hindi ito makaranas ng pagkabulok, ang Espiritong din niyang nananahanan sa atin ang gagamitin ng Diyos upang ibangon at maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos na magkaroon tayo ng panibagong katawan. Ibangon tayo na may panibago ng katawan. Katawan katulad ng sa ating Panginoong Kristo. Tuloy po tayo. 1 Corinthians 6:14. Ang Diyos na nagbangon sa Panginoon ay siya ring magbabangon sa atin sa pamamagitan ng sarili niyang kapangyarihan. 2 Corinthians 4:14. Alam namin na siya na nagbangon sa Panginoong Jesus ay siya ring magbabangon sa amin sa pamamagitan ni Jesus at iaharap na kasama ninyo. Pilipos 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, na mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Siya ang magbabango ng ating walang halagang katawan upang maging katulad ng kanyang mawalhating katawan ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan na magpapasakop ng lahat ng bagay sa kanya. Mga minamahal, kung tayo man ay makakaranas ng kamatayan at loobin ng Panginoong Diyos na hindi pa siya dumating, isang araw sa kasaysayan ng mundong ito, tayong mga namatay kay Kristo ay makakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa muling pagbuhay at pagbibigay ng bagong katawan sa atin. Mangyayari po yan sapagkat sinabi ng Diyos. Now, ang mensahe ko po ay napamagatang kalwalatian ng Diyos sa kamatayan at pagkabuhay. Kasi dalawang talatang makikita mo rito, no? John 11:3 and 4, sabi rito, nang marinig ni Jesus, sinabi niya, ang karamdamang ito ay hindi sa layunin ng sa kamatayan, bagamat namatay si Lazaro, no? Pero ang layunin ay sa kalwalatian ng Diyos. Kundi para sa kalwalatian ng Diyos, sa gayon ng anak ng Diyos ay mawalhati sa pamagitan nito. John 11:40, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba sinabi ko sa iyo, kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kalwalatian ng Diyos. At sa pagkakataon na yun, yung kalwalatian ng Diyos ay nakita niya sapagkat ipinakilala na ni Jesucristo ang kanyang sarili na siya ang pagkabuhay na muli at may kakayanan siyang buhayin muli or i-restore sa pagkabuhay si Lazaro. Tatlong bagay ang ating nakita sa pag-aaral natin ito. Ang kamatayan ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos kung ito'y makapaghahatid ng kalulatian sa kanyang pangalan o sa kanya. Ang kamatayan ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos upang higit niyang maipakilala ang sarili niya. Ang kamatayan ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos upang maiparanas niya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal. Bagamat tayo nasa kalungkutan, sapagkat isang kapatid natin na naglingkod sa Panginoon ang pumanaw, pero balang araw, kung tayo rin ay papanaw, makikita natin siya. Totoo ang sinabi ng Diyos. Totoo ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Totoo ang sinabi ng kanyang salita. Ito ang matibay na pangahawakan ng bawat mananampalataya. Sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng kalungkutan na pwedeng bumalot sa ating mga puso kapag isa sa mahal natin sa buhay ay pumanaw. Na balang araw, muli natin siyang makikita. Well, I miss my friends. No? May mga kapatid ako sa pananampalataya na nauna ng pumanaw and I miss them. And sometimes sa gabi, nagigising ako, napapanaginipan ko sila, pumapasok sila sa isip ko, naiyak ako. Kasi namimiss ko sila eh. And even brother rin eh. Nung namatay si kuya rin eh. When I broke the news, I break the news to my wife cried. Nung nag-iisa na ako and I'm thinking about him, I cried. Why? Ganun talaga eh. Nangyayari sa atin yung pagluha. When we miss people, because they become part of our life, we cried. Pero balang araw, itong pagluha na ito, na natuyo, ay mapapalitan ng galak. Bakit? Sapagkat makikita natin uli siya. Okay? Mapapalitan ng galak. Sapagkat alam natin buhay yung pangako ng Diyos. Siya hindi nagsisinungaling sa atin.
na lahat ng namatay kay Kristo, there will be great reunion. No? Those people who are dead in Christ and those people who are living in Christ when the Lord Jesus Christ come. Magandang hapon po sa inyong lahat. And it's my prayer, nawa, no, huwag tayong matakot kapag dumating ito sa buhay natin o may mangyari mang ganito sa mga mahal natin sa buhay. Tandaan natin, ang mahalaga, kinansakangkapan tayo ng Diyos upang maibahagi natin ang kaligtasan sa ibang tao, maging sa mga mahal natin sa buhay upang maipakilala sila kay Jesucristo na tagapagligtas. Na balang araw, maghahatid sa kanila at sa atin sa kalulatian. Again, good afternoon. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat. Salamat sa oportunidad na maipangaral ang mga katotohanan na buhay mula sa iyong salita. Alam ko, Panginoon, na minsan sa katahimikan ng gabi, pag maaalala mo yung mga kaibigan, kakilala, churchmate, kamag-anak, naging bahagi ng buhay, naging bahagi ng iyong kasayahan, at ngayon hindi mo na makausap, hindi mo na ma-text sapagkat nauna nang pumanaw sa iyo. Hindi maari na hindi ka balutin ng lungkot. Hindi maari hindi ka magkaroon ng pagtangis. Hindi maari na hindi tumulo ang luha mo. Pero salamat sa mga karasang yun, Lord. Ito yung pagpapakita na kami tao, kami tinatamaan ng kalungkutan, kami ay dumarating ang panahon na pag-alaala sa kanila. Pero Panginoon, ang katahimikan ng gabing ito ay babasagi ng isang maliwalas na pangako na balang araw, sa kalulatian at kagandahan ng langit, makikita namin ang mga kapatid namin sa pananampalatayang nauna sa amin. Salamat Panginoon sa buhay ni Kuya Rene. Salamat sa buhay ni Nanay Karing. Salamat naging bahagi sila ng Marikina Valley Bible Baptist Church. Salamat Lord sa True Thick and Thin. Nakasama namin sila. Naging matapat. Ginawa yung maiko-contribute nilang bahagi sa gawain ng paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, maging hamon sa amin lahat ito na magkaroon din kami ng katapatan sa aming buhay habang meron kaming mga oras na nananatili pa rito sa lupa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Brad, can you pray for the offering? Let's pray. Panginoong Diyos, salamat muli sa patuloy na kabutihan at pagpapala ninyo, Panginoon, sa bawat isa na pinoprovide niyo yung pangangailangan namin. At sa hapong ito, Panginoon, dalangin namin na ikaw yung patuloy na mag-bless sa bawat isa, Panginoon, na magbibigay ng kanilang kaloob. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Brad. Okay. So, tumayo po tayong lahat. At parang ayaw nyo nang tumayo, ha? Hilingin ko si Brother Astrid. Astrid, can you close us in prayer, brother? Dito ka na. Tanging buhay na Diyos, maraming salamat po sa natapos naming serbisyo ngayong araw. Naway ang aming pananambahan ay katanggap-tanggap sa inyo. So, salamat Panginoon sa mga katotohanan ng aming narinig na nasa inyong mga kamay ang aming mga buhay at even ang eternal na buhay. Na bagamat dito sa mundong ito na pinag-aharian ng kamatayan, kami ay nababalot ng takot at kalungkutan. Salamat Panginoon at binigyan niyo kami ng buhay na pag-asa ng pagkabuhay na muli, ng permanenteng katawan, at pag-asa na makikita pa namin ang mga Yes, mahal Lord. namin sa buhay na pumanaw na, at naway
bigyan niyo po kami ng panibagong sigasig sa paghahatid ng mensahe ng kaligtasan sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa inyo, at ituro sila sa tanging makapagligtas at makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.